Ang problema, yung mga high-profile na mga kaso, ito yung nagkikreate ng perception, rightly or wrongly, ito yung bumabandera. So ang nagiging perception ng tao, lumalala yung peace and order situation. Yung kailangan i-address ng PNP yun, again, sa pamamagitan ng pagbigay ng trust, ng kumpiyansa ng ating mga mamamayan. Dalawang bagay ito, pag hindi mo na-prevent yung crime, isolve mo. Kasi crime prevention sa crime suppression. Ngayon, kukunti nga lang yung krimen, pero yung mga krimen matitindi. Diba? Yung krimen, pinatay niya, yung 7, nakasosyo niya. O, yung Koreano. Diba? Yung kinidnap, pinatay pa. Yung bata, kinidnap, pinutulan ng daliri. Nakakatakot eh. Tapos sasabihin nung isang attorney dyan, hindi na po natin papangalanan, mga kabayan, kasi, yakin eh. Sabi po nung isang attorney, parang sinisisi pa po yung mainstream dahil binabalita yung mga krimen. At sinasabi niya, dahil daw po, fake news. Dahil sa fake news daw po. So po, tama po yung sinabi niyo, dapat resolbahin. Dapat, ang sagot dyan, i-prevent ng mga pulis. I-prevent ng mga pulis, at yung mga ongoing case, dapat, ma-resolba. Hindi mo sasabihin na sisisi mo sa fake news. Hindi sisisi mo sa mainstream media. Diyos ko naman po, meron po isang attorney dyan eh. Tanong niyo po, babae o lalaki? Lalaki. Kala nyo Joke lang. Basta meron, May attorney, grabe eh. Sisi mo sa pulis? Ay, sisi mo sa mainstream media dahil binabalita? Tapos sasabihin mo yung mga ganyang krimen na fake news? Sasabihin mo, lumabas ka ng bahay ninyo. Wala kang nakita nagsasaksakan eh. Wala nang kriminalidad. Gusto mo, wag ganon. Wag ganon. At yun na mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito pong panayam, panayam po kay Senator Ping Lacson. Kaugnay nga po dito sa napapabalitang dumaraming bilang ng krimen sa ating bansa, mga kabayan. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman, mga kabayan, na nauuso na naman po, yung mga kidnapping na yan, mga kabayan. Matagal nang wala yan, di ba? Ngayon, bumabalik na naman po. Kung tatanungin po ninyo ang PNP, mangilan-ilan daw po dito sa mga to, Pogo-related kidnapping, mga kabayan. Ano po ba yung tanong ano po ba yung kaibahan? Kung Pogo-related man yan o hindi, kidnapping pa rin po yan. Hindi po ba, mga kabayan? Ibig sabihin, mga kabayan, dina-downplay nila yung kidnapping. Pag Pogo-related, medyo magaan yata. Kasi parang ganun eh. Ganun yung dating ng mga kabayan, dina-downplay nila pag Pogo-related. Parang mas okay po ba yun? Kasi puro check walang kinikidnap. Diba? Yun po. Ngayon po, bilang dating PNP ng ating bansa, PNP chief, ngayon po ay na-interview po si Senator Ping Lacson, na tumatakbo pong senador ngayong 2025 senatorial elections, mga kabayan. Ito po ang panayam. Wag na po nating patagalin pa. Panoorin nga po natin. Sir Ping, DJ Chacha, Sir Ted, pasok! Sir Ping, magandang umaga po. Hi DJ, magandang umaga. Kay Ted, magandang umaga rin. Morning, sir. Good morning po, sir. Thank you for being on the show. Sir, nito nga lang pong nakaraan sinabi niyo po na mahalaga na ma-recover po ang ransom money para po sa kasong ito. Paano po ito nakakaapekto yung public trust sa law enforcement po natin? Hindi kompleto, 'di ba? Pagka nasolve mo yung kaso, may arrested kang suspect, pagkatapos wala ka ba recover, parang meron pagdududa pa rin at least sa isipan ng pamilya ng biktima, pati na rin
Filipino-Chinese community particularly. Kasi siyempre nahirati na rin sila pagka may mga ganyan. At least maski portion man lang ng ransom money na binayad, ma-recover. Pero as we speak, alam ko naman na nagtatrabaho na yung Anti-Money Laundering Council tungkol dito. Kasi hindi na to yung dati yung traditional na dead drop. Alam mo yung bibigyan ng instruction, ilagay mo dyan, tapos iiwanan, tapos pipick upin. Hindi na ngayon kasi medyo sophisticated. Lalo pa nga nung nagpuntahan dito mga dayuhan na yung sa Pogo operation na kung saan, e-wallet na ang nagiging means ng pagbabayad ng ransom. Oo. Pero sir, yun nga po sa inyo na nanggaling, hindi nakagaya yung bayaran ng ransom sa nangyari ngayon. Dito po, sa inyong karanasan bilang PNP chief noon, gaano po kahirap i-trace yung ransom money, lalo pa ngayon po na cryptocurrency na yung ginamit? Ano po dapat ang gawin dito ng AMLAC tsaka ng PNP? Mas madali ngayon kasi may paper trail. Kasi ang alam ko ngayon, na-establish na nila kung kaninong e-wallet account pumasok yung transactions At least 20 transactions yun, sunod-sunod. Even noong patay na pala yung biktima, tuloy pa rin yung meron pa rin parang at least 2 transaction na kumpleto na nagawa So, establish nila yon. I think pinopursue na nila yung lead na yon. Kaya dapat lang tahiin nila dahil ang pagkakaintindi ko, pagkaalam ko, base doon sa mga nabasa ko na report, hindi nagre-reconcile yung sworn statement ng suspect tungkol sa kung sino kung saan dumaan yung ransom payment o kaya yung mastermind at saka yung account noong pinasukan naman ng mga transactions. So kailan tahiin nila yon, kung hindi baka ma-dismiss on technicality, sayang yung kaso. Oo, sabi nyo nga po mas madali. Nung po bang panahon nyo, Senator, gaano katagal bago nyo matrace kung gaano po kahirap bago matrace yung pagbalik po ng ransom money? Sa amin, maraming kaso nun, hindi na namin pinapaabot ng ransom payment Kasi bago pala mag-ransom payment, na-establish na namin yung lead at saka na-establish na namin yung lokasyon. Kasi importante itong isang pagkakamali. Ayoko nang dagdagan yung pagluluksa ng pamilya. Pero ang isang pagkakamali, alam ko nung una, meron silang cooperation sa pulis. Pero after mga few days, nawala na yung cooperation. So ligaw na yung pulis ngayon. Ang nangyari, they were at the mercy of the kidnappers. Kung ano yung instruction, sunod na sunod. So, ang importante kasi, bago ka man magbayad ng ransom, kung if ever it comes to that, meron kang proof of life na tinatawag. Kailangan ma-prove, makausap mo, o kaya magpakita ang mga kidnappers na naandyan yung binabayaran mo, buhay. At hindi yung parang bulag na magbabayad ka. Wala ka man lang idea kung ano na yung kinahitantan ng biktima. Importante rin po yung cooperation ng pamilya sa mga ganitong klase ng insidente kasi kahapon sa usapan namin with VACC, ang sinasabi minsan daw po may mga pagkakataon na pagka may live kidnapping, yung pamilya hindi mo na nakikipag-coordinate sa pulisya. Totoo yun. Ang may papayo ko lang kasi meron kaming katrabaho noon yung MRPO, Movement for Restoration of Peace and Order. Ito noon, pinangunahan ni Teresita Amsi. Napakalaki ng tulong na ginagawa nila para sila yung nag-bridge o sila yung nagtutuloy sa amin o nagtutuloy ng pamilya sa amin and vice versa. At ngayon, buo na yung lumawak na yung organisasyon na yun ang karamihan ng mga miyembro doon, mga dating biktima ng kidnapping. At sila, maski hindi pa na-ikokopari sa pulis, through them, nagbibigay sila ng kanilang sariling experience. So sabihin natin may expertise sila for lack of a better word, kung paano makipag-deal sa mga kidnappers. At sila rin, may mga contact na sila kung sino yung tamang unit o tamang individual na policeman na pwede lang itawid yung pamilya ng biktima para mag-coordinate. Ganyan ang karamihan nangyayari sa amin. Pero ang bottom line, hindi naman magtitiwala yung mga pamilya ng biktima, future victims, kung walang resolution yung kaso. So napaka-importante yung trust and confidence na ma-establish. So, ibig sabihin nito mga kabayan na legit po talaga, legit po talaga na merong nangyayaring kidnapping, mga kabayan.
Hindi po tulad nung sinasabi nung isa dyan. Hindi na po natin papangalanan, mga kabayan. Na fake news daw po. Na fake news daw po, mga kabayan, yung nangyayaring, mga krimen na hindi naman daw po tumataas, kundi, lalo daw pong bumababa at lalo nagiging safe ang Pilipinas. Yan po ay ayon dun sa isang hindi na po natin papangalanan na attorney. Baka naman po magtampo po sa atin ulit. Wala sabi niya po, pumunta daw po siya ng palengke, mga kabayan. Wala naman daw po siya nakitang nagsasaksakan. Kaya masasabi niya daw po na ang Pilipinas ay safe na safe ngayon. Nagmumukha lang daw pong magulo dahil sa binabalita ng mainstream media. Napakalupit, mga kabayan. Napakalupit, Kakaiba po yung thinking niya itong attorney na to, mga kabayan. Napakatindi. Kasi lumabas naman daw po siya ng kanilang bahay. At wala naman daw po siyang nakita nagsasaksakan. Ibig sabihin, safe na safe. At naniniwala po siyang bumaba ang krimen sa ating bansa. Antindi mo. Ngunit dahil natupad sapagkat hindi po natin siya pwedeng pangalanan, mga kabayan. Hindi natin mapangalanan kasi baka mamaya magtampo na naman, mga kabayan. Itong mga attorney na to, medyo may pagkabalat sibuyas po. Sige, tuloy mo, Sir Ping. So, ibig sabihin, legit po talaga. Alam po ni Sir Ping, na dumadami na mayroon nga po mga kidnapping na nagaganap. Tuloy mo, Sir Ping. Sama sa pagbubuo, pagkumpleto ng trust and confidence na yon, na yung ransom money, maibalik sa pamilya kung naibayad man ito, kung hindi man buo, at least yung malaking bahagi nito. Kasi may arrested kang suspects So parang mahirap isipin na arestado yung mga suspects, umamin naman sila. At napakaliwanag na mga ebidensya. May DNA, tapos may mga personal effects. Bakit nasaan yung ransom money? Pwede nga sabihin na, of course, wala pa dahil alam ko, tinatrabaho na ng AMLC yan. Opo, pero Senator Ping, hindi po ba yung trust na binabanggit nyo sa panig po ng mga pamilya ng biktima dito para makipagtulungan sa pulisya ay ayon din sa tiwala nila mismo sa pulis? Kasi di ba ang kwento-kwentuhan nga, yung iba nag-aalangan kasi baka may kasabwat na pulis. Totoo rin yun kasi talagang hindi lang suspecha, may mga talagang validated information na lalo na nung kasagsagan ng POG operation, yung mga tiwaling pulis, mapadismiss man o nasa servisyo pa, nag-aaktong bodyguard ng mga Chinese operators. At habang umaaktong bodyguard, nagagamit din sila sa pag-commit ng mga krimen, lalo na kidnapping. Yun ang isang problema. Kaya importante rin, meron talaga magtatawid sa kanila na isang organization na katulad ng MRPO na kung saan alam nila kung sino yung kukontakin na pulis kasi nakatrabaho na nila matagal na. Hindi lamang sa panahon namin, maski noong tapos na kami, naandyan yung AKG, wala na yung PAOK-TF, pero ganoon pa rin, buo yung may mga pinuno yung AKG. Ang po kasi dyan, Sir Ted, ang system po kasi dyan, paano po magtitiwala ang taong bayan sa pulis? Kung yung pulis, mga kabayan, sinasabi niya po na yung mga adik ay nagdodroga, ay nagbubulburon, para lang dagdagan yung oras sa pagtatrabaho. Paano magtitiwala ang taong bayan pag ganyan yung pulis, sir? Sige nga po. Kayo nga po tatanungin, sir. Maririnig mo sa pulis. Pwede kang hulihin kahit walang search warrant, ay walang warrant of arrest. Sabi nung isang pulis yan, yung negrong pulis. Kamukha ni Diwata. Di na po natin papangalanan. Baka sabihin na naman. Kasi ito,
sa Pilipinas, bawal ka na magpangalan eh. Bakit? Kakasuhan ka ng sabihin, fake news ka. Oh. Simula ngayon, lahat na sasabihin natin, wala nang pangalan. At kung maglalagay man tayo ng pangalan, ibabase natin sa ating mga panaginip. Oh. Diba? Napanaginipan ko eh. Sabi ni General Torre, pwede daw manghuli kahit walang warrant of arrest eh. Oh. Napanaginipan ko yun. Napanaginipan ko rin, mga kabayan. Sabi po ni General Marbil, pwede pong, ang adik, tumitira lang po ng pulburon para magdagdag ng oras. Yan po yun na panaginipan ko. Oh. Sa panaginip ko po yan, mga kabayan, Kayo po, ano pong napanaginipan ninyo? Sa panaginip ko eh. Oh, paano po yun, sir? Paano po magtitiwala ang taong bayan pag ganun? Nasasabihin, ng hepe ng kapulisan, doon sa panaginip ko. Ayon sa panaginip ko. Kaya naman nagpupulburo niya para magdagdag ng oras eh. Oh. Patay tayo dyan. Diba? Oh. Kayo naman eh. Oh, Sir Ted. Tuloy mo, Sir Ted. Yun ng araw na buo yung tiwala ng Filipino-Chinese community through the intercession of yung mga NGOs nga. Opo, kasi yung nga po, nung panahon po ninyo and then after your term, yung nga, pag may gantong, may grupo ng Chinese, kagaya po nila Ma'am Tessie Angsi, na kapag mayroon naharap sa gantong pagsubok ang isang pamilya, silang kokontakin at sila mismo, si Ma'am Tessie, ang magiging tulay doon sa agency na tutulong doon sa pamilya po ng biktima. Sa ngayon po, sir, ang DILG daw po at PNP bubuo ng task group para po dito. Ano po ang inyong maipapayo po sa kanila sa ganitong sitwasyon ngayon? Para nga doon sa sinasabi po ninyo na importante nga yung confidence po ng pamilya ng biktima at ng mga Pilipino dito po sa kakayahan ng gobyerno na ma-resolve itong ganitong uri po ng mga kaso. Actually, malaking bagay nung nagbuo ng actual sila ng Special Task Force eh. Yung binubuo ni na Police Lieutenant General Edgar Alan Okubo at saka ni General Torre, di ba? At malaking tulong yon kasi na-organize. Ang masama kasi ang nangyayari, ito hinaing na rin ni Miss Tessie Angsi sa amin, na bakit yung AKG of late, para nagiging springboard na lang sa promotion kasi dati hindi naman one-star general yung TO dyan, yung time and grade na position, ngayon, naging one-star. So, ang parang nagiging accommodation na lang yung position kung sino yung, halimbawa sabihin na natin medyo paborito at gustong i-promote para ma-justify yung promotion, i-appoint yan, maski walang karanasan. Pagkatapos, i-alis din para mabigyan na ng ibang assignment. So, parang stepping stone lang. Ang maganda sana, maging more or less permanent kasi wala namang permanenting hepe ng isang unit yan dahil after 2 years, marorotate sila. Pero dapat meron ng understudy na natitrain kasama sa mga operation, alam na rin ang gagawin, familiar na, at kasama din sa pagka nagko-coordinate yung mga NGOs, alam na rin nila kung sino yung pwedeng papalit. So may continuity, may transition, hindi yung pag-alis, kakapana naman kung sino yung papasok at para ma-promote at ililipat na naman, wala na namang mangyayari. Opo. Senator, sa ngayon ho ba, ano po ang report na inyong tinatanggap? Sa usapin po ng kidnapping cases, sa mga nagdaan, ito hong nagdaang administrasyon ni Pangulong Duterte at sa ngayon, meron ho bang pagkakaiba sa bilang? Ang huling report na natanggap ko din, yung for the last, yung sinasabing 5 weeks, of course, kumandar na yan, mga 5 to 6 weeks na eh. 3 yung unresolved.
yung hindi nasusolve. Isa yung 14-year-old na pinutulan ng daliri. Tapos merong isa pa na hindi parang malayo sa modus operandi nitong kay Anson K at saka doon sa bata. Yung, kasi medyo maliit ang ransom noon. I think nasa mga 500,000 yung binayaran. Hindi na-solve yun. At hindi rin na-solve pa yung sa bata. I hope kung mailink nila dito, makakalap sila ng enough evidence para maipile din yung kaso doon sa mga kidnappers ng bata. Kung sino man yung gumanap noon na may kinalaman din o kasama rin dito sa kidnapping ni Anson K. Kasi yun ang mga hindi nasusolve. The moment na hindi mo masolve ang kidnapping, talaga mag-aalala yung community. Dahil iniisip nila, paano kami kung hindi naman yun nasusolve? Pero meron ho ba talagang sir, is this a constant thing sa Pilipinas? Hindi ho na titigil talaga ito as far as you can remember? Well, kidnap or ransom is like murder. Kidnap or ransom is like any other crime. Mami-minimize, pero hindi mo talaga may stop altogether. Parang drugs din yan Maski anong krimen, hindi talagang pwede sabing zero. Magsisiro yan, maglelelo pagka halimbawang maraming nahuli. Pero as long as merong naiwanang remnant doon sa grupo ng kidnappers, magre-recruit uli yun Meron ng knowledge yun, meron ng experience yun, at meron ng resources yun. Kumbaga, so magkukuha ng mga bagong miyembro, magpo-form ng grupo, magkikidnap ulit. So napaka-importante talaga, malikom lahat. Natatandaan ko noong sa Red Scorpion Group, February 1993, Yung pasok ni President Ramos noon, talagang yun ang number one problem ng bansa. Fish and other problem, particular na yung kidnap or ransom. Kasi parang naging cottage industry. Mga 2-3 times a week, meron nakikidnap. So talaga ito yung pinagtuunan namin ng pansin noon, walang tulugan, na hindi kami pinatigil talaga ni PACC Chairman, Vice President Eric noon, hanggang hindi na-neutralize yung grupo. Noong natapos yung nag-culminate ito doon sa, tatanda ko, Sitio Danga doon sa Bulacan, napaka-crude na mga equipment namin noon. Alam mo yung R7000, yung parang signal equipment ng Philippine Army? Yun ang ginagamit namin, ikot kami ng ikot, parang dimotor na manual, Tapos akit pa kami sa puno, akit kami sa water tank para mag-triangulate. Kasi yung primary suspect noon, nakagawian, every 10 o'clock at saka 4 o'clock ng hapon, tumatawag sa pamilya. So yun lang aming lead noon. Pero tuloy-tuloy ang kidnapping noon. Talagang walang humpay. So nung na-neutralize yung grupo, napatay si Alfredo De Leon, yung Joey De Leon, nag-zero. Zero kidnapping from February 23, I think, hanggang ang unang-unang kidnapping na naganap, yung kay Jack Chow. Yung May na yon, May 11 na yon. Isipin mo, mahaba-haba rin yung respite na yon, na talaga nakapahinga ng gusto at napanatag ang loob ng mga yung sa Filipino-Chinese community. And eventually, eto na naman yung panibagong grupo, yung 50 million peso group na malaking grupo at saka napakaraming kidnapping. Ito, natapos din kasi naka-rescue kami ng 3 sabay-sabay doon sa May Angeles City. Na kung saan. Tapos yun, naka-recover kami ng mga na-aresto, naka-recover ng ransom money at lahat. At ito, lahat talaga sinosoli namin buo. Meron pa kami, Ted, na na-experience noon, si Regan King sa Cebu, na ibaon na sa lupa kasi nahuli yung iba. Siyempre, malaking bulto yung pera. Binaon na sa lupa. Pero nasundan pa rin ng mga operatiba namin. Hinukay, may report. Alam mo, yun ang parang panindigan bilang pinuno noon, ang Paong PF. Talagang manindig ang balahibo mo. Isipin mo yung mga tao mo, wala naman nagbabantay sa kanila. Hinukay nila na madaling araw. I-report nilang buong buo, sir, ito yung na-recover namin. So ito yung malaking bagay na makapagpanumbalik ng kumpiyansa, ng trust, ng Filipino-Chinese community o ng public at large sa law enforcement. Opo. So dito nga po sa panawagan nyo, yung recovery nung ibinayad na ransom money, ito pong si David Tan Liao na ito, ang sinasabi po nila Boy Evangelista, 4 na presidente na ho palang namamayagpag ito. Nag-iiba-iba lang po ng alias, pero sinasabi nga niya, noong pa pala ito siya engaged sa kung ano-ano aktibidad, pero ngayon lang po ito nahuli, dito po kay Anson case. Sa inyong pag-aanalisa sa kanyang uri po ng mga individual,
na ito ho pala ang kanyang modus, kidnapping din for ransom, bakit kaya ang tagal, no? At ano siya, marami siyang mga pictures with different politicians, no? At ginagamit niyang paraan pa yata ito para nga makadikit sa ilang mga negosyante. Totoo yun, Ted. Ang information ko, 3 na yung pinapatay dyan eh. Pero isipin mo, bakit siya nag-surrender? 2 yung nahuli, itong si David Liao, nag-surrender. Nagkusa. Bakit? May lakas ng loob na kaya niyang lusutan itong kaso. Kasi ganun na nangyari nung araw eh. Meron na siyang kaso, pero lumalabas, parang nareglo niya yung biktima or maski anong nagawa niya, kaya meron siyang isang kaso na na-dismiss. So bakit siya magsusurrender? Malaki yung tiwala niya sa sarili niya. May hubris ika nga na hindi, susurrender ako dito. Meron siyang ginawang dahilan yung buhay niya. Pero Ted, alam ko meron siyang 2 anak na pinapangalagaan niya na baka madamay o kaya masira yung reputation. Na ano, hindi lang ako at liberty to divulge kung ano yung background. Pero merong ganon. Yung anak nito nasa Pilipinas? Yes. Opo. So, dito ho ngayon, importante nga na yung kaso ay airtight at hindi na ito makapagpiyansa pa at, good luck na lang siguro sa haba ng kaso nito. Mantakin nyo mga kabayan, ha? Ito pong kidnapper pala. Yung kidnapper na po yan, lumalabas mga kabayan, sumuko, ilang presidente na daw po yung pinag-aharian niya ito, 4 na presidente na, hindi po nahuhuli. Ngayong, sa panahon ni Bongbong, sumuko mga kabayan, Ang tanong ni Senator Ping Lacson, bakit malakas ang loob ng sumuko ngayon? Kasi, ano pong sabi ni Senator Ping Lacson? Alam niya nga makakalusot siya ngayon. Alam po niya itong kidnapper na to, na malulusutan po niya yan ngayon. Kasi pag lumabas yan nung panahon ni Pangulong Duterte at nalaman na siya yung mga kidnapper na mga pogo na yan, dead bull yan. Ba't ngayon malakas ang loob lumabas? Alam niya malulusutan niya. Bakit? May kapit ba to sa gobyerno? May kapit ba to sa pulis? Hindi natin alam, mga kabayan. May kapit ba to sa mga judge? Hindi po natin alam. Ang alam lang po natin, ayon po kay Senator Ping Lacson, malakas ang loob nitong kidnapper na to na lumabas ngayon. Dahil alam niya siguro na malulusutan niya yung kasong ito sa panahon ni Pangulong Junior. Yan po galing kay Senator Ping Lacson, Baka na naman itong NBI na naman yan. Hindi, fake news ka. Ikakasuhan ka namin. Ano ba po ganun, sir? Galing po yan kay Senator Ping Lacson. Kung may kakasuhan kayo, kasuhan nyo si Senator Ping Lacson. Kami nakikinig lang naman kami. Ibinabalita lang naman po namin, bakit? Kasi po, hindi po kakapture niya ng mainstream media. Hindi po nila kakapture yan. Bakit? Masisira po ang gobyerno. Ngayon, ibinabalita po natin para alam po ng taong bayan. Huwag po tayong NBI. Huwag naman po. Diba? Hindi, fake news ka eh. For mayor of Diba? Kung kakasuhan nyo yung mga vlogger, ang kasuhan nyo yung pinagmulan. Diba? Yung sinasabi po namin, ayaw po kay Senator Ping Lacson. Diba? Sir, ayos mukha tayo, sir. Ayos mukha. Okay, tuloy mo, Senator, ay certain. Talagang non-bailable yung kidnap ransom, lalo yan, patay si Anton Ke, no? Yun lang, yung technicality, kasi ang sinabi nga ng PNP, naka-recover sila na yung DNA na-establish nila na talagang naandun, at least yung driver, si Pabilio. Pero dapat, kung na-secure ng kasi sinerge warrant nila yung bahay So maraming mga personal effects, sana man lang na-expand nila yung pag-conduct ng DNA exam, DNA test, na kung saan, baka makakuha sila ng hibla ng buhok,
o maski anong pwedeng makapagtukoy doon sa mga malefactors, sa mga perpetrators. Na kung saan, ma-establish nila, hindi nyo may tatanggi kasi alam mo yung sworn statement, Ted, ang daling i-retract yan eh. Pagdating ng araw, sasabihin lang nila, pinuwersa kami. Yes, sir. O hihina yung kaso. Pero sir, meron pa hindi talaga bang hanggang dito lang ito kay David Tanliao? May sinasabi pa ho yung grupo po ng mga negosyante na may dalawa pa ditong hindi nahuhuli. Hindi kaya hindi pa ito case solved eh. Hindi. As far as the PNP, talagang case solved na yan kasi na-inquest na nila eh. Inquested na yung tatlong arrested na suspect. Hindi nila pwedeng habulin pa at arrestuhin yung kung sino man yung isa o dalawang at large kasi hindi na sila, parang hindi na papasok to sa Rule 113, yung Section 5A, yung citizen's arrest. Kasi nga, di ba, may mga provision doon eh. May mga panuntunan doon na fugitive, hot pursuit, tapos yung has just been committed, may probable cause, may based on personal knowledge. So, hindi na ubra yung warrantless arrest. So, ang gagawin na lang nila, maghihintay sila na lumabas yung warrant pagkatapos ng preliminary investigation at kung at large yung naisama nila sa kaso yung dalawa, base doon sa hawak nilang ebidensya, ma-issue na rin ng warrant yun. Sa kanila mapoporso yun. Pero yun, may idea naman tayo kung sino yung tinutukoy ng PNP pero hindi na muna ngayon dahil meron silang lead na pinuporso rito. Okay, sige po. So sir, sa ngayon ano po ang inyong assessment sa kasalukuyan pong pamunuan ng PNP, DILG, with the way they handle all of these cases ngayon, bilang dati pong Chief PNP and isa pong veteranong senador? Maganda yung tugon nila, no? Kasi agad-agad nag-form sila ng special task force at saka high level, ano? At saka yung si General Ocubo, tao ko dati sa PAOK-TF yun eh. Paalam yun. Meron siyang operator yun eh. Sila yung under ni General Magalong noon na kung saan sila yung nagre-rescue eh ng mga kidnap victims. And ako, I can vouch for his competence at saka yung kanyang integridad, ano? Kasi dati ko ring tauhan niya noon. Ngayon, Lieutenant General na nga. Kaya lang, siyempre, task force, ad hoc yan eh. Meron na tayong AKG. Sana magtalaga sila ng isang head ng AKG na more or less permanente at saka i-background check nila, i-record check nila, ano yung experience ng tao na ilalagay nila dyan. Kasi unang-una, hindi lamang yung tapang, hindi lamang yung competence. Importante ito yung integridad eh. Kasi may mga report pa kami natatanggap eh, of course, from the previous victims ng families. Ano? May na-recover, hindi binabalik eh. Parang misappropriate nila eh. May narinig ako parang mayroong 4 million noon na na-recover, hindi na sinoli sa pamilya. Paano magtitiwala naman yung sa amin? Kami nga hindi naman sa pagmamalaki. Ino-operan pa nga kami na reward, tinatanggihan namin. Kaya napaka-importante talaga yung tiwala. Paano mo makukuha yung tiwala? Hindi sa the usual lip service, the usual press briefing. Hindi yan eh. Action ang kailangan dyan, Ted, DJ, Chacha. Yung hindi po nagsauli, ngayon po yan, ngayong Marcos administration? Hindi ko lang alam yung timeline, yung period. Pero merong incidenting ganon. Alam pa nung nag-report kung magkano. May 4 million pesos yun na-recover. Wala na, hindi na sinuli. Binulsa na, pinarte-parte na. Paano naman yan? Sige po. So tiwala, ito ho, Senator, ang PNP naglabas ng kanilang press release, no? Bumababa ang index crime, opo, at magandang kanilang accomplishment, etc. Sa kabilang banda naman, ito parang dati rin, Senator, araw-araw itong bali ito. Yung Koreanong binarel, patay, sinaksak na nagmamasada lamang po ng motorsiklo, etc. Ito hong krimen na reported ngayon na nababalita. Ano po inyong maipapayo po sa pambansang pulisya? How do they manage this issue? Na sa gitna ng kanilang press release, marami po ang nagsasabi nga ngayon na mukhang, alam niyo na, yung pangamba sa paglubha umano ng kriminalidad. Yung facts and figures, yung mga crime statistics, mahirap dayain yun.
hindi maglalay yung yung figures kasi hindi naman ito overnight ginagawa eh. Kasi may mga daily report. Pag sinabi naman nating index crimes, ito yung crimes against persons and properties, hindi ba? Ito yung talaga nagmamatter sa peace and order. All others, yung mga non-index, hindi naman sa not counted, pero hindi ito yung parang may impact sa peace and order situation. So, hindi pwedeng tukturin yon. So, naniniwala ako sa PNP na pag sinabi nilang bumababa yung index crime, yung crime rate, totoo yon. Ang problema, yung mga high-profile na mga kaso, ito yung nagkikreate ng perception, rightly or wrongly, ito yung bumabandera. So, ang nagiging perception ng tao, lumalala yung peace and order situation, which is not the case. Ano? So, yung kailangan i-address ng PNP yun, again, sa pamamagitan ng pagbigay ng trust, ng kumpiyansa ng ating mga mamamayan. Well, at saka siguro nga po, pagiging, kagaya po ng panahon ninyo, pagiging proactive ng PNP to engage the public and media, mainstream media, in a discussion, para malaman ang ginagawa po nila, di ba? Oo, kasi dalawang bagay ito. Pag hindi mo na-prevent yung crime, isolve mo. Kasi crime prevention, saka crime suppression. Ang prevention, alam naman natin yan, nasa libro na yan, araw-araw narinig natin, di ba? Visibility, lahat ng intelligence, lahat. Yung suppression, ito yung mas mahirap na parte kasi naganap na yung krimen, kailangan isolve mo para naman hindi maulit yung krimen at saka matakot yung mga yung mga possible o potential na mga perpetrators. So, ibig sabihin po, Senator Ping Lacson, kapag yung mga ganyang may mga krimen po, hindi po natin sisisihin yung mainstream media kung bakit binabalita yan, ha? Tama po. Naniniwala po ako doon sa sinabi po ni Senator Ping Lacson na yung mga data, hindi po yan mabilis madaya. Sabihin na nga po natin tama ang PNP na bumababa ang kriminalidad. Pero, bumababa man yung kriminalidad. Pero yung krimen na nangyayari ngayon na konti, mga heinous crime. Kung, halimbawa, madaming ang kriminalidad, pero ang krimen, snatching, diba? Ganyan lang. O, pickpocketing. Diba? Okay lang eh. Kasi snatching lang, wala naman namamatay. Dinukutan ka lang eh. Diba? Kahit marami pang mandurukot. Diba? Ngayon, kukunti nga lang yung krimen. Pero yung mga krimen, matitindi. Diba? Yung krimen, pinatay niya, yung 7. Nakasosyo niya. O, yung Koreano. Diba? Yung kinidnap, pinatay pa. Yung bata, kinidnap, pinutulan ng daliri. Nakakatakot eh. Tapos sasabihin nung isang attorney dyan, hindi na po natin papangalanan, mga kabayan, kasi, yakin eh. Sabi po nung isang attorney, parang sinisisi pa po yung mainstream dahil binabalita yung mga krimen. At sinasabi niya, dahil daw po, fake news. Dahil sa fake news daw po. Gusto po, di ba? Tama po yung sinabi niyo, dapat resolbahin. Dapat, ang sagot dyan, i-prevent ng mga pulis. I-prevent ng mga pulis, at yung mga ongoing case, dapat, ma-resolba. Hindi mo sasabihin na sisisi mo sa fake news. Hindi sisisi mo sa mainstream media. Gusto naman po, meron po isang attorney dyan eh. Tanong niyo po, babae o lalaki? Lalaki. Kala nyo Joke lang. Basta meron, may attorney, grabe eh. Sisi mo sa pulis? Ay, sisi mo sa mainstream media dahil binabalita? Tapos sasabihin mo yung mga ganyang krimen na fake news? Sasabihin mo, lumabas ka ng bahay ninyo. Wala kang nakita nagsasaksakan mababa na, wala nang kriminalidad. Gusto po, wag ganon. Wag ganon. Busin na natin to. Sige sir, pasok.
ngayon, Ted, may mga may mga CCTV. Karamihan na nagamit ng PNP dito sa Anson case, tracking Opo. sa CCTV footages, lahat. Maganda, commendable actually yung kanilang ginawang aksyon. At maganda yung reaction na ginawa ng DILG ng PNP na nag-create kaagad ng special task force na high level. Na sa ganun, talagang hindi na maipakita kundi talagang mapagtuunan ng pansin, makapag-focus dito sa particular na kaso. Kasi malaking dagok talaga sa kanila ito. Opo. Sige po. So, Senator Ping, salamat po sa inyo pong panahon sa aming programa at kami po yung muli nagagalak na mapakinggan po ang inyong tinig at ang inyo pong sharing of wisdom dito po sa napaka-importanting isyong ito. Senator Ping, good luck po sa inyo. Godspeed, sir. Pleasure is mine. Thank you, Ted. Thank you, DJ Chacha. Opo, salamat na marami. Thank you. Mga kabayan, dyan na po natin tatapusin yan. Malinaw po yung sinabi po ni Senator Ping Lacson na dapat pag may mga ganyang balita, yung mga krimen, be proactive. Huwag po tayo nagdadahilan lang kahit mga nandiyan sa gobyerno. Isisisi nyo po sa mainstream media dahil binabalita. Sisi nyo ba? Fake news? Ibig sabihin nyo, hindi, sige po, gagawin po natin lang lahat para ma-resolve yan at ma-prevent po natin yung mga ganyan. Dapat ganun lang yung sagot hindi sasagutin. Kasi fake news Dapat yung mga vloggers na yan, pakulong na yan Para kami na lang mga BBM vloggers na maiiwan dito Kasi kami yung nagsasabi ng totoo Si BBM kasi yan, malapit sa langit yan gagawin na nga po namin santo yan Santo BBM Saint BBM. Diba? Si Duterte, digong Diablo yan ano yan, lahat ng sumusunod dyan kay Duterte mga sinungaling yun diba? Ganyan kayo self-righteous kayo diba? Napakadali lang sabihin, diba? Sige po, sabihin po natin sa kapulisan na pag-igihan ng trabaho, prevention, tulad ng sinabi ni Senator Ping. Kusang ka na, sisisihin mo sa mainstream media kasi binabalita ng mainstream media natakot yung mga tao. Anong gusto mo, wag ibalita? Attorney na yan, hindi natin papangalanan yan wag natin pangalanan. Ayun naman sige na mga kabayan hanggang sa susunod na video paki-share, paki-like paalam.